Good morning guys! Welcome back to my daily vlog. And for today's video, samahan niyo ulit ako na bumiyahe. Papunta naman sa pagde-delivery naman namin. Actually, sa work ko, sa nature ng trabaho ko, isa po akong logistic. Ako po yung nag-a-arrange ng mga deliveries ng mga dealership namin. And ako rin yung nakikipag-usap sa mga dealership namin when it's come to delivery or scheduling ng mga work orders. Nung unang dating ko talaga sa trabaho ko, nung nag-OJT pa lang ako sa kanila, as in sobrang clueless nga ako tulad ng sabi ko. As in wala akong alam sa nature ng trabaho na pinasok ko. Kahit na nakapagtapos ako ng automotive. But then, day by day, siguro nga talagang masasanay ang tao dahil habang tumatagal po sa trabaho ko, parang natutunan ko yung maraming bagay. Nung una, alam ko marunong akong gumamit ng computer, ng PC, pero hindi ganon ka-knowledgeable para makagawa ako ng isang mga gawain or task sa isang PC. Pero nung tumagal-tagal, tinuturuan ako ng boss ko, tinuturuan kami ng sekretary namin kung paano gawin. Hanggang sa ayun, na-adapt ko siya, natutunan ko siya. Tapos pinag-try ako ng boss ko na hawakan yung logistic. Sa sa small things lang, sa mga pasimple-simple lang na bagay, ganun, sa simpleng orders lang, sa delivery, simpleng delivery lang, hanggang sa nagkaroon na ng malalaking shipment, ganun. Masasabi ko na unti-unti natututunan ko yung mga bagay na hindi ko ina-expect na kaya ko pala talaga. Kasi, alam niyo yun, natatakot ako magkamali, natatakot ako mag-fail. Pero, na-realize ko talaga na part yun ng buhay. And lagi din naman sinasabi ng mga nakapaligid sa akin na sa paglalakbay mo, hindi mawawala yung nagkakamali ka. Kung sa pag-ibig nga, lagi tayo nagpe-fail, diba? Bago natin mahanap yung para sa atin. Sa trabaho din, hindi mawawala na may mga regrets, may mga pagkakamali tayo bago natin makuha yung mga tama. And nung nagsimula na yung trabaho ko, after ko pong matanggap sa OJT ko, nag-OJT po ako sa kanila ng 3 buwan. After nun, ayun, tinanggap naman nila ako sa trabaho din. Doon, nagtuloy-tuloy na yung trabaho ko. Nag-start na ako na mas humawak pa na mas mabigat na dealership. And napaproud din naman ako pag tinatanong nila ako na anong trabaho ko, anong ginagawa ko. And isa sa mga gusto ko talaga sa trabaho ko is yung nakakapag-travel ako. Hindi naman totaling labas ng bansa, pero alam niyo yun, unti-unti, nalilibot ko yung Manila sa uri ng trabaho na meron ako. Kahit pa paano nagkakaroon ako ng idea kung saan ako pumupunta, kung anong lugar na itong napuntahan ko. And, may ganito pala talagang lugar. Parang sabi ko, wow. Dahil sa trabaho ko, yung pangarap ko na makapag-travel, kahit man lang dito sa Manila, is nagagawa ko. Kaso nga lang, kalakip nun yung trabaho na meron ako. So, habang tumatagal, alam ko sa sarili ko na nakakapagod. Pero, meron din part sa sarili ko na sobra ako nag-enjoy kasi natututo ako. And tulad nga nung sabi sa amin ni Kuya Carlo kanina, hindi mawawala yun sa nature ng trabaho namin. Basta go lang ng go. Kung anong plano, kung anong gusto, gawin. And then, alam nyo ba, si Kuya Carlo, isa siya sa mga videographer and social media ads namin. Ang dami niyang tinuro sa amin kanina nung bumisita siya sa shop. And ang dami ko rin natutunan sa kanya when it's come to editing kasi nga nagsisimula pa lang ako mag-vlog, nagsisimula pa lang ako mag-live, and nagsisimula pa rin ako sa small business ko, which is yung bracelet nga na 3 pa lang nakakabili. So sabi ko, paano ko sisimulan? Tapos nung nagbigay na ng idea si Kuya Carlo, okay, sige, pwede ko naman palang gawin. Alam niyo yun, may knowledge ako about it, pero hindi, tulad ng sabi ko, hindi ako knowledgeable enough para ma-process lahat. Pero dahil sa tulong ng mga tao nakapaligid sa akin, natutunan ko yung maraming bagay. And alam nyo ba, kahit walang-wala na ako, andun yung point ko na palagi pa rin may blessings na dumarating. And thankful ako sa team na meron ako ngayon. Thankful ako na kahit masakit sila sa ulo, kahit minsan problemado ako dahil sa kanila, yung kahit ang daming pagkakamali, alam ko na sa sarili ko nagkakamali din ako. Pero masaya ako dahil, alam mo yun, gumagalaw kami, hindi lang as one, but as team. So, pag may pagkakamali ang isa, nararamdaman ko na nagtutulong-tulong kami.
Kaya sabi ko, okay, masaya din. Kahit papaano, may natututunan ako. And may mga nakilala ako mga hindi ko kasing edad pero masasabi kong naging kaibigan ko sa trabaho. May hindi ko kaedad pero ramdam ko na parang andito talaga yung mga taong pwede kong pagkatiwalaan, yung pwede kong kaasaran. Kasi akala ko, pwede natin makabanding yung ka-age lang natin. Pero hindi ko na-realize na hindi pala lahat ng ka-age natin, kabanding natin. And yung sa uri ng mindset na meron ako, hindi ko in-expect na may makakatagpo ako ng mga matured na tao na matututo ako and may matutunan din ako sa kanila. And alam ko rin naman sa sarili ko na darating din yung time na mas matututo pa ako ng maraming bagay. Pero syempre, andyan pa rin sila na nakaalalay sa akin habang natututo ako sa mga ganang bagay. And of course, tinutulungan rin naman kami ng boss ko sa maraming bagay din. Kung nahihirapan kami, lalo na when it's come to social media and dealing with the clients, with the dealership, on how to communicate with them, how to do this, how to finish this task, how to do these things. Marami pang bagay. Tinutulungan naman nila kami. Tinutulungan kami ng boss namin step by step. So sabi ko, kaya ko to. Kasi may pagtutulungan eh. And sometimes, kahit nakaka-stress, andun pa rin yung tawanan sa trabaho and hindi siya nawawala. Kaya sabi ko, go lang ng go with the flow nga, diba? Pero right now, I'm still finding my purpose. I'm still looking for what I really want to do. And isa sa mga pagpa-vlog ang gustong-gusto kong ginagawa. So sabi ko, sana mag-success man o hindi. Basta alam ko sa sarili ko, masaya ako sa ginagawa ko. So yun lang. Thank you for watching, guys. Please like and subscribe my Facebook and YouTube account. Thank you. Bye-bye!